So, good morning, everyone. Yan, no? It's been a while since we were here, no? Noong time na yon, plano palang gawin yung third floor. No? Ngayon, tapos na siya. So, talagang medyo matagal-tagal na hindi kami nakapunta rito. Anyway, this morning, ang pag-uusapan po natin ay patungkol sa isang prutas, no? In English, itong fruit na to ay kung tawagin ay star fruit, no? Star fruit. Alam niyo po ba yung sa Tagalog ano yung star fruit? Balimbing. No, balimbing. Yan pala yun, no? So, itong star fruit na to, ang hugis ito ay shape na star. Kaya nga star fruit, di ba? And ang lasa po nito, minsan matamis, minsan maasim. No? And sadly, in the Philippines, itong balimbing has taken on a different meaning. No? Especially sa politics. No? Balimbing has the idea na pag ikaw ay isang politician, no, or someone, ikaw yung isang taong who switch sides. No? Palipat-lipat ka. No? You change party affiliations. No? And depende yan kung saan ka mabibigyan ng mas malaking benepisyo. Okay? And the reason why I'm asking this itong fruit na to this morning is because ito yung question ko sa ating lahat. No? Is it possible? No? Is it possible for a Christian to become a spiritual balimbing? No? Maaari bang mangyari yan sa isang Kristiyano? No? Posible. But it never happens overnight. Hindi siya biglaan. No one has planned to defect from God. No? Wala naman sa atin mag-schedule na, ngayong araw magbabackslide ako. Wala. No one intends to drift away from a relationship with Jesus Christ. It begins subtly. No? Unti-unti. A small compromise here, a slight shift in priorities dito. A relationship with someone or something that would influence us more than we realize. Probably isang practice na cultural or family tradition that we fail to surrender to God. Or siguro isang katuruan na maybe sound teaching siya pero it bends God's truth a little. And over a period of time, ano mangyayari? No? What was once unthinkable, magiging what? Tolerable na siya. And now, since tolerable na siya, susunod magiging lifestyle na natin siya. And that is how a Christian spiritually defects. Now, let's consider the world na kinabubuhayan natin. No? We are surrounded by various cultures. No? Maraming mga beliefs, philosophies, doctrines, and lahat tayo exposed to diverse practices, different values, and mga boses na medyo dominante sa buhay natin. Marami sa atin experience immense pressure from family, no? Para lang ma-preserve yung ating tradisyon. Our culture constantly advocate na kailangan you should adopt a stance of tolerance in truth. To adopt a stance of tolerance in human expressions and lifestyle. Alam nyo, sa panahon natin ngayon, tolerance is a dangerous philosophy. Bakit? Because it undermines itong biblical truth, yung salita ng Diyos. Tandaan po natin, no? We can extend grace, no? Sandali. Ayan. We can extend grace, no? And compassion to people. But, wag po natin i-dilute yung sandali po nalilito ako sa aking slides.
Anyway, we can extend grace and gratitude, no? And compassion sa mga tao. But wag po natin idadilute, no? Or i-compromise yung salita ng Diyos o yung kanyang standard of holiness. Okay? Tolerance towards people is a good, no, and biblical virtue, pero no, tolerance towards false teaching is sin. Tandaan po natin yan. And as we are surrounded with all these influences, the real challenge is this, no? Paano natin? How do we avoid becoming a spiritual balimbing and be devoted to God? No? Ngayong araw na to, pag-aaralan po natin yan. At we will learn from this passage that we will be studying this morning. So yung passage po natin is found in Deuteronomy chapter 12, verse 29 hanggang buong chapter 13. Okay? And but in reverence to the reading of the Word of God, may I invite everyone to please rise as I read itong chapter sa Deuteronomy chapter 12, verse 29 hanggang Deuteronomy 13, verse 18. When the Lord your God cuts off before you the nations whom you go in to dispossess, and you dispossesses them, and dwell in their land, take care that you do not ensnare to follow them after they have been destroyed before you, and that you do not inquire about their gods, saying, how did these nations serve their gods, that I also may do the same? You shall not worship the Lord your God in that way, for every abominable thing that the Lord hates, they have done for their gods, for they even burn their sons and their daughters in the fire to their gods. Everything that I command you, you shall be careful to do. You shall not add to it or take from it. Chapter 13. If a prophet or a dreamer of dreams arises among you and gives you a sign or a wonder, and the sign or wonder that he tells you comes to pass, and he says, let us go after other gods, which you have not known, and let us serve them. You shall not listen to the words of that prophet or that dreamer of dreams. For the Lord your God is testing you to know whether you love the Lord your God with all your heart and with all your soul. You shall walk after the Lord your God and fear him, and keep his commandments and obey his voice, and you shall serve him and hold fast to him. But that prophet or that dreamer of dreams shall be put to death, because he has taught rebellion against the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, and redeemed you out of the house of slavery, to make you leave the way in which the Lord your God commanded you to walk. So you shall purge the evil from your midst. If your brother, the son of your mother, or your son, or your daughter, or the wife you embrace, or your friend, who as your own soul entices you secretly, saying, let us go and serve other gods, which neither you nor your fathers have known, some of the gods of the people who are around you, whether near you or far off from you, from the one end of the earth to the others. You shall not yield to him or listen to him, nor shall your eye pity him, nor shall you spare him, nor shall you conceal him, but you shall kill him. Your hand shall be first against him to put him to death, and afterward the hand of all the people. You shall stone him to death with stones, because he sought to draw you away from the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery, and all Israel shall hear and fear, and never again do any such wickedness as this among you. If you hear in one of your cities, which the Lord your God is giving you to dwell there, that certain worthless fellows have gone out among you and have drawn away the inhabitants of their city, saying, let us go
and serve other gods which you have not known. Then you shall inquire and make search and ask diligently. And behold, if it be true and certain that such an abomination has been done among you, you shall surely put the inhabitants of that city to the sword, devoting to it to destruction all who are in it, and its cattle with the edge of the sword. You shall gather all its spoil into the midst of its open square and burn the city and all its spoil with fire, as a whole burnt offering to the Lord your God. It shall be a heap forever. It shall not be built again. None of the devoted things shall stick to your hand, that the Lord may turn from the fierceness of his anger and show you mercy, and have compassion on you and multiply, as he swore to your fathers, if you obey the voice of the Lord your God, keeping all his commandments that I am commanding you today, and doing what is right in the sight of the Lord your God. May God bless the reading of His Word, and let's just pray. Let's pray. Ama namin, nagpapasalamat po kami uli sa iyong salita, at sa pag-expand po namin ng iyong salita, allow each and every one of us na sana magkaroon po kami ng isang pusong humble, no? Isang pusong obedient, at isang pusong teachable po. Because Lord, we want our life to be transformed, and we want our life to indeed reflect Jesus Christ. Salamat po, and we pray all this in Jesus' name. Amen. You may now be seated. Okay. So, sa mga talata po na binasa natin, no, God's concern for spiritual defection was not just about sino, no, who the Israelites worship, but why. Ano yung dahilan? No? And how? Ano yung pamamaraan na sila ay nagsasamba? Yung issue po dito, hindi lang yung external religiosity po natin, but yung puso natin, our heart, yung ating internal devotion. And that is why, no, dapat po natin tandaan. Sabi nga sa screen natin, God demands exclusive loyalty. No, God demands exclusive loyalty. And speaking of spiritual defection, no, paano ba natin i-define ang spiritual defection? Well, spiritual defection is defined as this, no? The gradual what? Turning away. Unti-unti kayong lumalayo, no, yung ating puso from loyal devotion to God. It begins with compromised worship, and then, no, it deepens into what? Divided allegiance. And ultimately, ano mangyayari? Abandonment kay God. So, habang binabasa po natin itong libro sa Deuteronomy, tandaan po natin, yung mga Israelita or mga Israelites have not yet arrived doon sa promised land. Wala pa po sila doon. No? Pero God has already anticipated na magkakaroon ng serious threat, no, against His people. At itong threat na to ay hindi about military might, but it is about what? Spiritual in nature. Bakit ba nangyayari yung spiritual defection? No? Why does spiritual defection happen? Simulan po natin dun sa dahilan. The cause of spiritual defection. And the cause of spiritual defection is what? Corrupted worship. No? Corrupted worship. So yung Israel was about to enter the promised land. Ito po yung lupa, no, na saturated with deeply religious belief. No? Kaya lang, even though maraming religious belief itong lugar na to, puro idolatrous. No? Idolatry yung culture nila. Itong mga nation na to, hindi sila yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Naniniwala sila sa maraming Diyos-Diyosan. No? And ano mangyayari pag ganun ang pananampalataya natin? Our worship will become what? Distorted. Immoral.
at magiging offensive kay Yahweh. Kaya nga dun sa mga talatang binasa natin, dun sa Deuteronomy chapter 12, 29 hanggang 32, ano yung mga key phrases na gusto kong maalala natin? Ang paalala ng Diyos sa atin. Ano sabi niya? Beware that you are not ensnared to follow them. No? For every abominable act which the Lord your God hates, no, lahat ng ayaw gawin, no, ginawa nila. No? And so sabi ni God, whatever I command you, be careful to do, for you shall not add to it or take away from it. So, habang pagpasok ng mga Israelites dito sa Promised Land, makikita natin yung power and provision ng ating Diyos. He is the one who makes the conquest of the Promised Land possible. At ito ay hindi dahilan na, this is not because mabait yung mga people. It's not because they are good, but it's because of God's covenant faithfulness. No? Ito yung pangako, ito yung pledge niya kay Abraham. However, alam din ng Diyos natin na once they are settled dun sa promised land na yan, pag lahat komportable na, no? Prosperous na, stable na ang buhay, doon magsisimula yung panganib. That's where the danger happened. And that's the reason why God repeatedly, paulit-ulit, no, calls the attention of His people. Bakit? Kasi alam ng Diyos yung puso natin. God knows the human heart. And He knows that what? That prosperity often produce what? Complacency. Pag tayo ay komportable na, no, nawawala yung dependence natin sa Diyos. Pag marami na tayong natago, it gives birth to what? Nakakalimutan natin siya. And this happened to the Israelites. Alam niyo ba? In Deuteronomy chapter 21 verse 20, sabi ni God, no? For when I bring them into the land flowing with milk and honey, which I swore to their family, and they have eaten and are satisfied and become prosperous, then they will turn to other gods and serve them and spurn me and break my covenant. Kadalasan, no? Prosperity, comfort, abundance, no? Often lead to what? Magkakaroon na tayo ng spiritual amnesia. No? We forget, no, how desperately, no, we need Him. We forget na kailangan talaga tayong sumandal sa Kanya. Baka meron sa atin dito, no? Secure na yung buhay natin, no? Yung pangangailangan natin, natugunan ng Diyos. No? Yung mga prayers natin, nasagot na. No? Ingat po tayo. No? We may stumble into a false sense of security and forget how desperately we always need to depend on God. I want us to take note, no, itong pinili na mga salita ng Diyos sa chapter 12, verse 30. No? Sabi niya, beware that you are not ensnared to follow them. No? Itong salitang ensnared, isang warning yan. No? At hindi ito just parang curious ka lang. Ano ba to? Curious. Hindi. But they were warned not to replicate. Huwag nilang gayahin yung mga ginagawa ng mga dating nakatira dun sa Promised Land. That's why, no, tandaan po natin, no? Ensnared is more than getting seduced or caught unexpectedly. Pero itong ensnare na to is a trap. At itong trap na to, itong patibong na to, sino may kagagawan? Tayo din. It's a trap of our own making. No? A consequence of our own action by being unfaithful to God.
And we have put ourselves, nilagay natin yung ating sarili in a situation that we will all stumble. Para yan doon sa sinabi sa James chapter 1 verse 14, no? Sabi ni James sa atin, but each person is tempted when he is lured and enticed by whose desire? Kaninong desire? My desire. Your own desire. And so God then added what? Soon, sabi niya, alam nyo, pag nandun na kayo sa promised land, magiging curious ka na. Mag-iisip ka. Paano kaya sila mag-worship dati? Kasi ngayon medyo mahina yung ulan eh. Kailangan, baka siguro mag-worship tayo dun sa Diyos-Diyosan nila para medyo lumakas yung ulan at bumunga ulit itong mga tinanim natin na mga wheat and barleys. No? Naalala ba yung Diyos nila na nagbibigay ng baby? Okay? Naalala ba yung Diyos na nagbibigay ng ulan or araw? No? Baka pwede nating testing. No? Pray tayo doon. No? Minsan lang naman eh. Testing lang naman eh. Ayan. At magugulat ka na lang one day, you're trapped. Nahulog ka na. Sabi nga ni Robert Murray McChesney, we ought to know them. Okay lang malaman natin ano itong mga practices na to. But only as a chemist handles poison. Gusto lang natin malaman yung mga characteristics nila. To discover their qualities, but not to what? Infect our blood with them. In other words, no, we want to what? To understand, ano ba itong mga false worship na ginagawa nila? Ano ba itong false God na to? No? But we should not experiment. But we must guard against practicing it. Minsan nga, no, sasabihin natin, isang inom lang kasi sabi nila, wala naman daw alak or something ito eh. Diba? And yung mga isang drink natin, magiging 2, 3, and soon, before you know it, alcoholic ka na. No? Isang harmless click lang naman eh, which leads to another click, and before you know it, bandage ka na. No? Isang tight embrace lang, no? Holding hands lang, or ano ba siya? Yung minsan, gaganong kayo dito sa gilid, di ba? Ganon. Ayun. Kasi Valentine's naman eh. No? Or anniversary ng church nung March. Ganon na. Ayun. And soon, you compromise. No? Soon, it becomes a lifestyle. Again, no? Tandaan natin, hindi natin pinagplano yan. No? Pero, when we have sin, no? Sin never stays small. Manganganak at lalaki yan. At yan nangyari dyan sa lugar ng Promised Land. Alam nyo ba, no? Yung mga Israelites, they became curious. They became ensnared. And they eventually went down a path na hindi nila lubusang maisip, paano ako napunta riyan? In other words, alam nyo ba, yung idolatry will pull you down more than you expected to go. It wants to take you down a path you never have imagined. You would never have imagined. I want you to listen and be forewarned. No? Idolatry never. No? Idolatry never leaves you where it finds you. At makikita natin yan sa Deuteronomy chapter 12, verse 31b. Ano sabi doon? They even burn their sons and daughters in the fire to their gods. No? At sa totoo lang, hindi lang yung mga Canaanites ang mga gumawa doon. May mga hari din sa Israel na gumawa din dyan. No? Si King Ahaz and si King Manasseh. Ginawa din nila yan. They participated in child sacrifices. And both of them burned their children in the fire. Pero siguro sa isip-isip mo, pastor, no? Sino ba yung, what kind of people would do that? No?
would sacrifice their children in fire. Ako hindi ko magagawa yan, Pastor. No? What would make them do such abominable acts? You know what? I'm sure all the parents, sasabihin natin yon. And we may not be literally sacrificing our children. Like tossing them dun sa apoy, no? But some of us may be sacrificing our children sa mga what? Altar ng success, no? Sa altar ng power, sa altar ng fame, sa altar ng career, or sa altar ng money. Sa totoo naman, di ba? Wala naman dito sa atin na ayaw maging successful yung ating mga anak, no? Wala rin namang masama to be successful, to have authority, to have money. Kaya lang tandaan po natin ito, no? Lahat ito mabuti. They are good. But when they becomes our ultimate goal. Pag ito naging ultimate goal na natin, what we serve will ultimately consume yung ating oras, yung ating pagmamahal, yung ating worship, at even yung ating loyalty. And tragically, pag naisip natin yan, yung iba, huli na. When we realize that we have indeed, no? Ay nako, I have already gained the world, no? Naging successful na yung mga anak ko. Kaya lang, you lose what mattered most. No? Yung kanilang what? Spirit and soul. Question. No? How do we avoid? No? How do we avoid becoming a spiritual balimbing and be devoted to God? Tandaan po natin, no? God demands exclusive loyalty because He will not tolerate corrupted worship. And so, after na-identify natin, ito yung cause ng spiritual balimbing. No? Ito yung dahilan kaya tayo nagiging balimbing. God now exposes how, paano kumakalat yung spiritual defection na yan. No? Ano yung path of spiritual defection? Well, the path of spiritual defection is what? Competing loyalties. The path of spiritual defection is competing loyalties. Sabi doon sa mga talatang binasa natin sa Deuteronomy chapter 13, no? Verses 1 to 8. No? Or even hanggang sa 18. No? God presented 3 case study. 3 case study. No? And in each case study, ano makikita natin? No? Una, sino yung mga masterminds nito? Pangalawa, no? Paano yung test? O ano ba itong test na to? And then yung pangatlo, paano tayo mag-respond? Okay? And after analyzing this case study, same question that we have to answer. At ano yung question na sasagutin natin? Will my loyalty, will your loyalty, no, to God remain exclusive? No? Magiging exclusive ba yung loyalty mo kay God? So, simulan natin doon sa case study number 1. Deuteronomy 13 verses 1 to 8. Spiritual defection through supernatural powers. So, doon sa talatang binasa natin sa chapter 13 verse 1 to 2, no, makikita natin yung mga masterminds. Sino? The masterminds were the prophets or those who can tell the future. No? Ito yung mga masterminds sa talatang ito. Now, itong mga people na to, spiritual sila. They perform signs and their predictions came true. Kaya nga, yung kanilang kredibilidad is established. Kaya lang ito yung test. Ano yung test na ginagawa ni God sa atin? Sasabihin kasi ng mga propeta na yan, let us go. No? Punta tayo, no? Doon sa other gods
whom you have not known, and pagsilbihan natin sila. Alam niyo itong pagsubok na to, no? The test is not about yung kanilang powers, but it is about our what? Allegiance. Allegiance. Bakit? Competing allegiance in our hearts can cause us to go astray and follow other idols. Competing allegiance sa puso natin can cause us, no, to follow other idols. So ano yung mga competing allegiance? Probably may iba sa atin, no, sobrang workaholic. Aabot na pati linggo, nagwo-work pa tayo. May iba sa atin, no, basketball. Linggo na lang nga kami makakapag-basketball eh. Di ba? Again, competing allegiance. No? O kaya siguro yung iba. No? Ano pa yung mga ibang competing allegiance? Sa mga Chinese, usong-uso sa amin yung mga feng shui. Diba? Magpapa-feng shui muna tayo kung okay to. Diba? Yung iba nga yung dumadaan sa amin ng marriage prep class eh. Natatanungin na, kailan kakasal? Dito pa. Nag-check ba kayo ng date? No? Tatanong pa ng date kung anong araw maganda eh. Di ba? Ngingiti lang sila. Again, no? Competing allegiance. No? Competing allegiance in your heart, in my heart, will cause us to go astray. Tandaan po natin, no? When results, no? Kung mas gusto natin yung ending, yung result, no? Matter most than allegiance to God, spiritual defection begins. When results matter most than allegiance to God, spiritual defection begins. And so, para maiwasan natin, how should we respond? No? Paano tayo mag-respond pag may mga ganong klaseng situation? It says there that what? No? We are to put them to death. Tama? Kaya lang bawal eh. Kung pwede lang, no? But we are not allowed to kill people. Diba? Kasi it would actually go against, again, the word of God, thou shalt not kill. But we should see this command more on a moral, no, or spiritual standpoint. So unang-unang suggestion ko sa atin lahat, unlisten or unfollow them. No? Kumbaga sa Facebook, unlike ba o ano? Basta bahala kayo dyan, di ba? Or sa YouTube, unsubscribe. No? Umalis kayo dyan. No? God commands us, huwag tayo makikinig. Alam nyo, meron siyang yung cellphone or yung TV natin, meron siyang yung bio something, di ba? Ang tawag niya doon? Algorithm. Oh, may algorithm yan. So pag kinig ka niyan, dire-diretso lalabas yan. Ayan. And so, God commands us not to listen to them because tinetest tayo ni Yahweh. No? And this is an internal test. Pag sinabi ng internal, kine-check yung puso natin. He's testing our heart, no? If we are completely loyal to Him. At si Paul din, no? Nag-agree din siya dyan. Sabi niya, even if prophets and apostles, okay, or an angel for heaven would preach a gospel contrary to the one we preach, let him be accursed. No, kahit na yung pogi yung pastor na nasa likod, no, na may sinabi dito, contrary to the word of God. Diba? Huwag niyo siyang babatuhin. Diba? Pero sabihin niyo, pastor, parang may mali yata yung tinuro mo. Diba? Ayan. Number 2, anong gagawin natin? Remove the BI, the bad influence. No? Though physical punishment is not applicable sa panahon natin ngayon, the principle of removing harmful person or influencers is a must. Bakit? Tandaan natin, ano sabi ni Paul sa mga Galatians? A little leaven leavens the lump. No? Pag nilagyan mo ng konting yeast yung tinapay, ano mangyayari? Lalaki yan. No? So Paul commanded the members of the church to remove that wicked man from among them. So yan yung case study number 1 natin. False prophet, no? May tinuturong iba,
Ano yung test ni God sa atin? Yung allegiance mo saan nakalagay. How do you respond? Unlisten, unfollow, remove the bad influence. Case study number 2, no? From verses 6 to 11. Spiritual defection through personal relationships. So, pag binasa natin yung Deuteronomy chapter 13, verse 6 to 6, no? Ang sabi doon, if your brother, the son of your mother, or your son, or your daughter, or the wife that you embrace. Ayan. Ito yung mga taong ano natin? Mahal natin. Ito yung mga taong malapit sa atin. These are the people we love, we care, and we trust. And then ano yung testing ni God sa atin? Ano sabi sa verse 6 to 7? No? Sabi niya, your loved ones entice you. No? Secretly. Wala nakakaalam. Secretly to serve other gods. In other words, itong test na to comes from what? Secret persuasion. No? Wala nakakaalam eh. Secret persuasion. And from what? Yung ating emotional and relational appeal. Asawa ko na nagsabi. Tatay ko na yung nagsabi. Yun yung testing dito. And alam nyo ba, ito yung pinakamahirap na test. This is the hardest test. Have you experienced that? Na-experience na ba yun? Okay? I'm sure, no, may iba sa atin dito, no, naka-experience na to. Especially kung yung ating mga magulang or ating mahal sa buhay, magkaiba yung ating paniniwala or pananampalataya. No? Gusto kong malaman natin na Jesus is not anti-family. No? But God, tandaan po natin, kasi hindi siya anti-family because God created family in the first place. At nung kinreate niya yung family, ano sabi ni God? It is hindi lang good, but very good. Kaya hindi siya anti-family. But God is anti-idolatry through family. Anti-idolatry through family. And so ito yung tandaan natin. When affection to people matter more than devotion to God, spiritual defection begins. When affection to people matter more than devotion to God, spiritual defection begins. Alam niyo sa marriage prep class, meron kami kilala, no? Kasi bago ko idadaan sa counseling yan, kakausapin ko muna yan eh. Tatanungin ko, Iha, Kristiyano ka ba? Oo, paano ka naging Kristiyano? So sasabihin niya sa akin. Mamaya, tatanungin ko yung magiging soon-to-be asawa niya. Ikaw, Iho, Kristiyano ka ba? Oo, paano ka naging Kristiyano? Nagsisimba ka lang, nagsisimba ako eh. Alam mo, pag may mga ganong sagot, medyo kinakaabahan ako. And so, I would somehow sense na baka hindi genuine Christian yung magiging soon-to-be niya. And I would remind the girl, Iha, alam mo ba, ano yung command sa atin? Do not yoke with unbelievers, ganon. Alam ko, Pastor. At gagawin mo pa rin? Oo, Pastor. When affection to people matter more than devotion to God, spiritual defection begins. No? So how should we respond? Paano tayo mag-respond sa mga ganong situation? Sana mag-set tayo ng boundaries. No? Set boundaries. Huwag tayong mag-yield. No? Kasi may iba sasabihin sa akin, Pastor, malapit na kasi ako mawala sa loto, yung age ko eh. Diba? Pero what if God has prepared you to have a blessed life of singleness? Diba? Do not yield. No? Huwag po tayong bibigay. Ha? We are called to stand firm in our commitment to God. No? And siguro may iba naman sa atin, like yung dad ko, Buddhist siya.
No? So minsan may pinapagawa siya sa amin na medyo contrary. So hindi ko po nasabihin, payo ko yan, mali yan. Again, no? Pag ganun ang communication natin, it would what? Earn yung kanilang galit. Kasi dinidishonor, dinidisrespect ko na sila. No? I always tell my kids and myself, yung tone natin matter most. No? So, pag hindi ako pwede, sabihin ko, pa, kasi bawal yan eh. Tapos ngingiti. Hindi na kasi mangot na nakakunot pa yung noo. Diba? Oh, pa, busy eh. No? Ayan. But don't respond in a disrespectful manner. Kasi alam mo ano yung balik nila sa atin? Yan ba yung tinuturo ni Jesus Christ nyo? Okay. Tone. No? Yung tone. Same content, pero yung tone natin. Say it in a respectful manner. Number 2, no? Prioritize my number 1. Sa church po namin or sa small group namin, tinuturo po namin sino yung number 1 nila. No? So, sino yung number 1 ko? Hindi si Ching. No? Ang number 1 ko, sino? Si God. No? I prioritize my number 1. Ayan. And, no, si Ching naman, ayaw din niyang tawagin ko siya number 2. Galit na galit siya. No? So, I will prioritize my number 1. And if I prioritize my number 1, tandaan nyo to mga husband, automatically you will what? You will be devoted to your wife. Hindi number 2. You will be devoted to your wife and your family. Ayan. Sabi nga sa Matthew chapter 10 verse 37, no, in relation to family relationship, he who loves father and mother more than me is not worthy of me. He who loves his son or daughter more than me is not worthy of me. Sa Luke chapter 14 verse 26, yan din na sinabi niya, if anyone comes to me but loves his father and mother, children, brother or sister more than me, he cannot be my follower. Itong mga passages sa Matthew and Luke echoes itong sinasabi sa Deuteronomy chapter 13. Na sinasabi natin na what? God demands exclusive loyalty. And He will not tolerate any rival. Diyos-Diyosan man or ating personal relationship. So that's case study number 2. No? And last natin, no? Case study number 3. Ayan. Spiritual defection through community influence. No? Community influence. So, sino yung mga masterminds dito? Nung una, mga prophet. No? Pangalawa, mga mahal natin sa buhay. Dito, dumami na sila. Worthless men. Dumami na. No? And they seduce people to go astray. No? Kaya ingat po tayo. No? Kung meron po tayong nakikita dito na mangilan-ngilan na medyo iba yung turo, let us what? Putulin na natin kaagad. No? Ituro natin ano yung tamang doktrina. Kasi kung hindi po, yung isa na yan magiging 2, 4, exponential po yung kalat niyan. And this is a true testimony. I have a student sa Laguna. No? Yan ang nangyari. And it went to a point na he has to really do a lot of weekly na tinuturo sa mga members nila about what the wrong teaching nung particular person na yun doon sa kanilang small groups. Kasi muntik nang kumalat at magkamali na yung mga yapak na mga tao doon. So again, ingat po tayo. If there are some worthless men in our midst. Okay? Now, the tragic reality is this. Karamihan po sa atin, ayaw natin magkaroon ng gulo sa buhay. Huwag na natin pakialaman. Diba? Hindi naman natin problema yan. Problema na ni Hison at ng mga elder yan.
Pero sino yung mga gwardiya? Hindi lang po sila. Tayong lahat. No? Tayong lahat, tayong buong community of believers are tasked to what? To guard and stop false doctrine from what? Spreading in our midst. No? Huwag po tayong tatahimik. No? Do not remain silent. No? Do not tolerate. No? Kung nakita niyo yung mga churches sa Revelation, yung 7 churches, may 2 church doon. Compromising church. Yung isa, tolerating church. At nagkagulo yung simbahan nila. No? If needed, if you need to confront, and if you don't know how, you can ask the elder or pastor to help you. No? Ano yung test dito pag may mga worthless man? The test is kung tayo ay vigilant ka ba? Alert ka ba? For bakit? Yung idolatry is nagiging what na? Communal. No? Dumadami na at nakaka-influence na ng ibang mga tao. The message ng mga test na to is the same. No? Ano yung mga message ng first, second, and third? Let us go and serve other gods. And not only that, dito sa particular case study na to, dumadami na nga sila, like I said. Nagkakaroon na sila ng what? Dominant voice, persuasive voices. Nagkakaroon na ng pressure from a community. And so let's be worry. Sabi nga, when culture and idolatry matter more than the Word of God, spiritual defection begins. And I especially want to reach out dun sa mga young people po natin. No? Kasi when you go to your respective colleges and universities, iba-ibang kultura. No? At iba-iba yung ideology and beliefs nila. And for parents to remain vigilant, always ask your children, ano yung mga natutunan mo ngayon? Huwag nyo lang tignan yung grade. No? At huwag nyo lang tanungin, kamusta ka na? Pag sinagot, okay na sa inyo. Hindi, ano yung okay mo? Kasi minsan yung okay nila, hindi pala sila okay. No? Talk to them, ask them. Kasi kung hindi, before you know it, I know of friends, yung kanilang anak, bigla na lang nawala in their walk with God. And sayang lang. No? And so, remember this, ito yung test natin, when culture and ideology matter more than the Word of God, spiritual defection begins. And so, paano tayo mag-respond sa ganon? How do you respond? Well, of course, we do not go about it na biglaan na natin, uy, mali ka! But you have to what? Investigate thoroughly. No? Check, investigate thoroughly. Check natin kung reliable yung sinasabi ng kapatid natin. No? At kung nabalitaan natin na totoo siya, then we have to deal with that. Kasi bakit minsan baka fake news lang, hindi pala totoo yun. But if it turns out to be true, then ano yung gagawin nating next step? Ito yung mahalaga. Deal with the problem firmly and decisively. Okay? Because pag hinayaan lang natin sila, if we tolerate, idolatry will spread like disease. Meron pa rin ba tayo ditong visitor center? Wala na, Dati sa church namin meron pang visitor center. So pag first time, meron pa raw. So pag first time, di ba sinishare natin? Ano sinishare nyo? Yung 4 spiritual laws or ano? Basta sinishare nyo ng gospel, di ba? Okay. May kilala akong sa church, pagpasok sa visitor center, ang sinishare nila hindi pala gospel. Ano muna? Yung parang networking. Sabi ko, bakit networking? Kasi para ma-hook muna sila. Pag na-catch ko na yung attention, saka ko na isi-share yung gospel. Again, di ba? Anong logic yun? Okay? Nowadays, community spiritual defection can occur
can occur when civic-minded or social group, no, nangyayari yan. No? Or even yung mga usong-uso ngayon, yung mga ecumenical movement. No? When I say ecumenical movement, alam niyo ba yun? Yung parang maraming mga, may Muslims, Catholics, Buddhists, whatever, they would come together and pray. Kasi bakit? All of them are praying to the same God daw. Again, ingat tayo sa mga ganong klaseng mga movement, ganong klaseng ideologies or beliefs or values. Kasi hindi po sila aligned with the Word of God. Ang gagawin ng mga taong ito, they would deconstruct the Christian faith using mga languages that are very appealing sa mga panahon natin ngayon. Anong sasabihin? Kailangan yung GCF Batangas maging relevant. Kailangan we must pursue unity in diversity. No? Kailangan yung ating faith should evolve with the times. No? Kailangan yung ating doktrina at yung ating policy dapat hindi sobrang mahigpit or not so rigid. Kailangan maging more inclusive tayo. Alam niyo, itong mga principle na to may not be necessarily wrong. Pero they could become deadly and dangerous when we use these principles and then what? Dilute yung biblical truth. When we use itong mga principles na to and compromise yung mga moral or ethical convictions. When we use these principles at i-redefine natin. At paano natin i-redefine? May dagdag bawas yung salita ng Diyos. How do we avoid? How do we avoid becoming a spiritual balimbing and be devoted to God? Tandaan po natin, God demands exclusive loyalty amidst competing loyalties. Again, God demand exclusive loyalty amid competing loyalties. And so, our passage today, teach us, ang turo po sa atin napakaseryoso or very serious, yung God's concern for spiritual defection. Tandaan po natin, ano po yung cause? Ano yung cause ng spiritual defection? The cause of spiritual defection is corrupted worship. The path of spiritual defection is competing loyalties. And, alam nyo, if we are to be honest, alam din natin, kung exclusive loyalty kay God lang ang pag-uusapan, kaya ba natin o hindi? Kaya? No? If it depends on our own strength, on our own might, wala sa ating kakaya doon. Lahat tayo would become spiritual balimbing. Even me. No? Lalo na pag may mga testing na, babagsak tayong lahat. We will surely compromise. We will drift. No? Matakot tayo sa mga tao. Baka sumunod tayo sa mga kultura. Kasi nga, ganun yung sinful nature natin. Pero, God is gracious. God is forgiving. No? At hindi niya tayo iniwan sa kahinaan natin. He did not leave us in our own human weaknesses. Pero binigyan niya tayo ng perfect solution. No? Hindi ito by rules or by rituals, but by a saving relationship through His Son, Jesus Christ. No? Si Jesus, He lived a perfect life. No? Obedient siya to the Father. Jesus' worship, yung kanyang worship was never ever corrupted. Yung kanyang loyalty sa Diyos Ama, never ever wavered. And that's why, for us to avoid becoming a spiritual balimbing and be devoted to God, God provided the only way. Si Jesus Christ.
Jesus Christ because He is the only one who fulfilled God's standard of salvation. Si Jesus ang way, si Jesus ang truth, si Jesus ang life. No? And Jesus Christ is God's answer sa ating tendency towards spiritual defection. At in Christ, kay Kristo, we are forgiven sa ating tendency to become spiritual balimbing and be empowered to live in faithful devotion to God. Bago pumasok yung mga Israelites to the promised land, God warned them. Bago tayong lahat lumabas sa sanctuary na to, God is warning us as well. Ano sabi niya? God demand exclusive loyalty. Kaya lang, sabi ni God, alam ko, hindi nyo kaya on your own strength. But God graciously provided a way through Jesus Christ. God demands exclusive loyalty and graciously provides a faithful Savior in Jesus Christ. God demands exclusive loyalty and graciously provides a faithful Savior in Jesus Christ. Let's bow our heads. No? At sa mga oras na to, I want to invite those of us, siguro meron pa po sa atin dito, na maaring hindi pa po tinatanggap si Jesus Christ bilang kanilang personal Lord and Savior. At kung sakasakali po yung mensahe ngayon, makes real sense to you. Jesus Christ is not the only one who warns you about spiritual defection. But He is also the only one who can rescue you from spiritual defection. At kung sakasakali, you want to come to Him, you want to trust Him and to surrender your life to Him, may you join me in this prayer. Thank you, Jesus Christ, for dying on the cross for my sins. I graciously accept your invitation to receive you as my Lord and Savior. Thank you for forgiving my sins and make me the kind of person you want to be. Itong second invitation ko po naman is for those of us who have already received a personal or have already a personal relationship with Jesus Christ. Kaya lang, during the course of our walk with God, na-convict tayo na talaga naging corrupt na yung ating pagsamba sa Kanya. Nagkaroon na tayo ng mga kakompetensya sa ating allegiance and loyalty kay God. And maybe, in your heart, you're saying, Lord, I'm sorry, naging spiritual balimbing na talaga ako sa iyo. Lumayo na ako sa iyo, Lord. Today maybe is a call for you to return to Him. And maybe if you want to recommit your allegiance to God, I will now give you the time maybe to want to confess yung mga kasalanan natin. And after you have confessed, don't forget to repent. Turn away from doing those things again. Let's all pray. Our Heavenly Father, we thank you for your word. Indeed, Lord,
If we would rely only on ourselves, truly, each and every one of us are not exempted to becoming a spiritual balimbing. But Lord, thank you for the power that you have given us. Meron po kaming banal na Espiritu who is in us, who has given us such power that, Lord, if we would only tap and use Him and allow Him to control our life, surely, Lord, we will be surprised that we will do things exceedingly abundantly more than we could even ask or imagine. May you graciously, Lord, restore yung aming relationship sa inyo. And we humbly ask this all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, in whose name we pray. Amen and amen.